Hindi ako nagbibigay ng ganyan. Niloloko mo ako. Sa totoo lang, parang ikaw ang nagkakamali. Dahil kapag ang babae ay isang artista, madalas iba na agad ang iniisip ng mga lalaki tungkol sa kanya. Ay, hindi. Isa ka... Yan ang realidad. Karamihan sa mga babae, marangal na nagtatrabaho sa propesyon na kailangan paghirapan, Senyor Altamirano. Di mo naintindihan ang mga intensyon ko, Senyorita Paloma. Ang alam ko lang ay nanghingi ka ng appointment. Hindi ako sumasama sa isang estranghero. Hindi naman ako estranghero. Nung nakaraan, nakilala mo ako at naalala mo ang pangalan ko. Dahil isa kang sikat na tao. Pakiusap. Isang gabi lang ang hinihiling ko. Pwede tayong kumain kahit saan mo pa gustong restaurant. Magkwentuhan. Sige nga. Anong mali ron? Wala naman. Sige na. Pumayag ka na. Pagbigyan mo na ako. Ibibigay ko ang gusto mo kahit magkano pa yan. Yun ay kung kakalimutan mo na si Abril habang buhay. Kahit magkano pa? Wala akong pakialam kahit magkano pa. Magsabi ka lang. Maganda ang alok mong yan. Pag-iisipan ko. Hindi. Sabihin mo sa akin ngayon din mismo. Relax lang, senyora. Bakit nagmamadali ka? Kailangan na masolusyonan to. Kaya hindi na pwedeng ipagpaliban, naintindihan mo? Ngayon na mismo. Oo, sige. Pero huwag kang magalit. Kung milyon. Ano? Milyon ang gusto ko. Ibibigay mo ba? Oo, sige. Sumama ka sa akin sa opisina ng abogado ko at doon ko sa'yo ibibigay. Pero bakit pa tayo lalayo? Ibigay mo na sa akin ang cheque ngayon para matapos na tayo. Hindi magiging ganun kadali. Bago ko ibigay ang pera sa'yo, kailangan mo munang pumirma sa isang dokumento na nagsasabing hindi ka na pupunta sa bahay at hindi mo nakikitain si Abril. Yun lang ang tanging paraan para ibigay ko sa iyo ang hinihingi mo. Kung ganun, sabihin mo na kung ano ang kailangan mo, Senyor Altamirano. Alam kong isa kang magaling na manager. Gusto kong malaman kung pwede kitang maging manager dito sa Mexico. Gusto ko sana pero sa pagkakataong to, lahat ng atensyon ko ay na kay Paloma. Gusto ko ibigay ang mga oras ko para sa karir niya. Kung ganun, kung may oras ka, gusto ko sanang pag-usapan natin yon. Sandali. Diyan mo ako tawagan. Alis na ako. At salamat sa oras mo. Itago mo ang card niya, Paloma. Baka kasi mawala ko lang yan. Niyaya niya akong lumabas sa Alex. Ipapirma mo na lang yung dokumento sa kaya mong mauto. Ayoko ng mga ganyan. Anong ibig mong sabihin? Naisip ko lang kasi, mas marami ako makukuha ang pera kung pakakasalan ko ang pangit mong anak. Isa ka talagang pobreng walang yang oportunistang sinasamantalang isang inosente at kawawang babaeng nagmamahal sa'yo. Wala akong pakialam kung anong tingin mo sa akin. Makinig ka mabuti. Papakasalan ko si Abril. Kaya ngayon palang masanay ka na. Magkita tayo ulit, mahal kong biyanan. Narinig niyo na ba ang balita? Panibagong chismis, Zoila. Maganda to, Asunsyon. Ano yun, Mama? Naku, hulaan niyo kung sinong naghahanap kay Beto. Mga pulis, tama. Iba! Sige na, Mama. Sabihin mo na. Si Senyora Valeria Altamirano. Talaga? Bakit naman pupuntahan ng babaeng yun ang boyfriend Ewan ko, pero sumakay si Beto sa magara niyang sasakyan. Hay, iha. Ang sa tingin ko, inaakit ni Valeria ang boyfriend mo. Ay, nako. Nababaliw ka na nga talaga, Zoila. Ang isang senyora magkakagusto sa isang lalaking katulad ni Beto. Tama si Asunsyon, Mama.
Isa pa, kahit mapera yung matandang babae, hindi magkakagusto sa kanya si Beto dahil akin siya. Makinig ka, Iha. Ang karanasan at edad ng tao ay importante. Para sa pera, kayang gawin ng isang lalaki kahit na ano. Kung ako sa'yo, klaruhin mo na yan kay Beto. Gagawin ko talaga yan. Tingnan natin kung anong ibibigay niyang rason. Magiging maganda yan sa'yo. Dahil sikat naman siya. Pag sumama ka, walang mawawala sa'yo. Sa halip, karangalan yun. Hindi ka man lang ba magagalit? Ako, magagalit? Naiintindihan ko. Huwag natin pagsamahin ng mga bagay, Paloma. Iba dapat ang karir mo at iba ang nararamdaman ko. Natural lang na makihalubilo ka sa mga kilalang tao. Bahagi yan ng trabaho mo. Pero akala kong sabi mo, Isa akong modernong tao. Siguro magsiselos talaga ako kung alam kong interesado ka sa kanya. Pero alam ko na si Fernando Jose Altamirano ay wala namang halaga sa'yo. paano kung interesado siya sa akin? Ihanda mo na ang mga papeles. Kukunin ko na sila ngayon. Pupunta ako sa registry office para ayusin ang kasal natin. Tama nga ang narinig ko. Pinagtataksilan mo na ako ngayon kay Valeria Altamirano. Ikaw ang mahal ko. Papakasalan ko lang siya. Para sa pera. Yung singer na si Paloma ay darating. Mabuti kung ganon. Gusto ko siyang makilala. Si Fedra na mapapangasawa ng anak ko ay pamangkin ni Soledad Romero. Nasa dugo niya rin ang isang mamamatay tao. Alam mo ba, kung ako lang sana ang tatanungin, mas gusto ko na sana yung si Paloma. May mga rason ako, kaya tutulok ko sa pagpapakasal mo noon kay Rosalinda. Senyor Altamirano, kanina pa kita hinihintay sa loob. Siya nga pala ang mama ko. Masaya ako makilala ka, senyora. Nakita ko siya, pero sino? Siya nga talaga, siya si Rosalinda. Rosalinda